Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ipagpapatuloy po natin ang kwento ni Hunter Baphomet. Matapos nga na makumpleto ni Hunter Baphomet ang mission niya kay Loki, ay agad itong pinag-usapan ni Song-on at Tae-young, nakakuha daw ng impormasyon si Cha Min-woo tungkol sa Gate Shock. Nabasa niya ang dokumento tungkol sa shelter at may mga bakas nga ng pagpatay doon. Pero paano kaya ito nagkaroon ng kinalaman sa pagka-awaken ni Loki? Ito na nga ang inaasahan niya, ang statistics ay tugma. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Tanong ni Tae-young. Ayon kay Song-on, pagkatapos ng Gate Shock, tumaas ang dami ng mga kriminal na aktibidad ng mga na-awaken. Naging malakas ang impluensya ng mga hunter matapos ang Gate Shock at nakakuha sila ng yaman at kapangyarihan. At kapag gumawa sila ng krimen ay kaya nilang itago ito gamit ang kanilang kapangyarihan. Masyadong tuso talaga ang pagkatao ng mga hunter na tulad nila. Tumahimik lang si Tae-young na parang samasang ayon pero napangiti naman si Song-on. Tinanong ni Song-on si Tae-young kung nakausap daw ba nito si Min-woo. Ayon kay Tae-young ay pupunta daw siya ngayon sa isang repair shop. Nagtaka naman si Song-on bakit hindi sa tindahan ng sandata. Sigurado siya na meron lamang siyang sandata na para sa A-rank. Hindi ba kailangan niyang pumunta sa trading center para makabili ng magandang item? Pero naisip ni Song-on na total ay nagawa ni Min-woo ang kanyang trabaho. Kailangan niyang bigyan ito ng reward. Pumunta na si Min-woo sa isang lugar at nagtataka siya kung ito na daw ba ang sinasabi ni Ma Song-on na lugar. Binati naman siya ng isang babae, pinadala daw siya ni team leader Ma Song-on. Siya si Manager Yu Jisoo. Tinanong ni Min-woo kung ito daw ba ay isang tindahan? Tama nga, ito ay lugar kung saan binbentahan lamang nila ang mga piling hunter. Ang mga hunter na kung saan ay nakapagbigay ng malaking kontribusyon o may mga malalapit na koneksyon sa kanila. Sinabi naman ni Min-woo na parang wala naman siya sa mga binanggit na katangian ng babae. Iniisip niya kung ito daw ba ay isang VIP room. Sinabi ng babae na si team leader Ma daw ay malakas na koneksyon. Pwede na daw siyang pumasok. Sa isip ni Min-woo, alam niyang malakas si Ma Song-on pero hindi niya inaakala na ganito siya kalakas. Bahagyang nagulat naman si Min-woo sa kanyang nakita sa loob ng kwartong yon. Sa isip niya ay kakaiba ang lahat ng mga sandata na nandirito. Tinanong siya ng babae kung nararamdaman na daw ba niya. Ayon kay Min-woo alam niyang mga evil weapons ang nandirito. Ito ay mga sandata na nagbibigay sa mga gumagamit ng kakaibang lakas pero sinisira naman ito ang pag-iisip ng gumagamit. Kaya ang mga ganitong klaseng sandata ay hindi maaaring ibenta sa mga hunters. Ito ang dahilan bakit hindi ito binibenta ng basta-basta. Sa isip naman ng babae, ano daw ang iniisip ni team leader Ma para dalhin ng isang A-rank dito? Kahit mga S-rank ay iniiwasan ng pagpasok dito dahil sa masamang enerhiya na pinapalabas ng mga sandata. Sinubukan ng babae na ilipat si Min-woo ng lugar na pagpipilian dahil masyado daw awkward dito pero sinabi ni Min-woo na may malakas na killing energy daw dito. Hinamon niya ang sandatang ito. Lumabas daw ito at lumuhad sa kanyang harapan. Sa isip ng babae, maraming paraan para kontrolin ang mga evil weapon at isa na ang iparamdam mo sa kanila na mas malakas ka. Pero paano ang isang A-rank na katulad daw ni Min-woo na mayroong ganitong killing energy na katulad sa mga demonic beast? Sinubukan sang pahintuan ni Manager Yu pero hanggang sa may isang tao na sumubok pumihil sa kanya. Napahinto si Min-woo sa ginagawa niya. Tinanong siya ng lalaki kung hindi daw ba niya nakikita na nahihirapan si Manager Yu dahil sa ginagawa niya. Sa isip ni Min-woo ay paano niya napigilan ito. Sinabi ng lalaki na magkakilala naman sila hindi ba? Pero tinanong siya ni Min-woo kung sino siya. Nagalit naman ang isang lalaking dahil sa hindi magandang asal ni Min-woo sa Guildmaster. Siya si Guildmaster Helios ng Guardians Guild. Nakalimutan na daw ba niya noong dumalo sila sa piging ng Defiance Guild? Tinanong naman siya ni Min-woo kung sino naman siya. Natatandaan na niya pala, siya daw hunter na binasted ni Hunter Reaper. At pinutulan niya ng braso dahil sa basta-bastang pag-atake nito sa kanya. Bago pa nagkapikanan, ay pumagitna na si Helios at nagpakilala ng formal. Tinanong siya ni Helios kung siya daw ba si Hunter Baphomet, ang nasa guild ni Hunter Terra. Sino daw si Terra? Tanong ni Min-woo. Si Kim Yoon-sun, ang doktor na guildmaster niya. Huwag daw niyang sabihin na hindi niya alam ang codename ng kanyang guildmaster.
Kung ganoon pala hindi alam ni Hunter Baphomet kung gaano kagaling na hunter ang kanyang guildmaster. Hindi nakasagot si Minwoo, umalis na si Helios at binati ng isang babae para maghanap din ng mga sandata. Tinanong naman ni Manager Yo si Minwoo kung gusto daw ba niyang maghanap ng sandata sa ibang lugar. Ayon kay Minwoo ay dito lang muna siya maghahanap. Ordinaryong sandata lang naman ang pipiliin niya pero curious daw siya sa mga evil weapons. Napansin naman ni Minwoo ang sandata na binigay nila sa kay Hunter Varg. Tila may naramdamang kakaiba si Minwoo na kakaiba sa sandatang ito. Nagpatuloy na si Minwoo sa paghahanap. Habang naghahanap ay may napansin siyang isang libro. Tinanong niya kung ano daw ito at bakit wala siyang nararamdamang killing energy sa librong ito. Ayon kay Manager Yu ito ay ang Demon Book. Mahirap daw para sa kanila na pangalagaan ito kaya nilagay daw nila muna dito pansamantala. Ang librong ito ay selyado at kahit subukan pa daw nilang tingnan ito ay hindi nila magagawa. Tinanong ni Minwoo kung nasubukan na daw ba nila patingnan ito sa mga magic type na hunter. Nagawa na daw nila ito pero wala pa ring may nakabukas. Pero kahit mabuksan man ito ay ilalagay pa rin nila ang libro sa evil section ng lugar na ito para makasigurado. Sa banyo naman ay nandoon si Varg. Iniisip niya ang mga sinabi ng Guildmaster sa kanya. Mataas daw ang expectation sa kanya. Pati na ang Vice Guildmaster ay mataas din ang expectation sa kanya. Sa isip niya ay kaya niya itong gawin. Pero biglang may nagsalita at sinabi sa kanya na huwag niyang gagamitin ang sandata. Ito ay si Minwoo. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Ayon kay Minwoo, nakita niya ito kanina, gagamitin daw ba niya ang evil weapon na yon? Sa tingin daw niya ay higit ito kaysa kasalukuyang lakas ni Varg. Lalamunin lang siya ng sandatang ito. Ano naman daw ang pakialam niya, tanong ni Varg. Sinabi ni Minwoo na walang kwenta ang pagkukunwari niya. Nagkunwari din siya dati tungkol kay Reaper, tungkol sa isang date na hindi niya pinanggako. Pero sinabi ni Varg na hindi siya nagsinungaling. Sadyang nagmamaang-maangan lang si Reaper. Nagulat si Minwoo sa sagot nito. Bumalik na si Minwoo sa kanilang bahay. Doon ay tahimik pa rin siya pero may napansin itong kakaiba. Sinabi niya na magaling silang magtago pero lumabas daw sila at ipakita ang sarili. May tatlong mabibilis na nilalang ang lumabas at nagpakita sa kanya. Binati nila si Baphomet. Binabantayan lang daw nila ang bahay gaya ng utos niya. Ito ang mga familiar ni Baphomet. Katapatan. Ipinangako nila ang kanilang katapatan. Hindi naman makapaniwala si Baphomet sa kanilang ginagawa. Binuksan na lang niya ang kanyang inventory. Nilabas niya ang mga sandata na nakuha sa shop. Ano daw ito, tanong ng mga familiar. Sandata para sa kanila, tingnan daw nila at subukan. Isang palakol, isang espada, at isang pares ng mga dagger. Tinanong sila ni Baphomet kung ano daw ang nararamdaman nila sa mga sandatang ito. Sinabi ng mga familiar niya na may nararamdaman silang evil energy na nanggagaling sa mga sandata at tila bumubulong daw ito sa kanila. Pero ayos lang daw ito, daw mas evil pa sila sa sandatang ito. Mukhang napahanga naman si Minwoo sa sagot nila. Aalis daw sila ngayon. Saan, tanong ng mga familiar. Basta daw at may pupuntahan sila. Bigla naman nakaramdam si Minwoo na tila may sumusunod sa kanila. Narinig din ito ng mga familiar kaya tinanong nila kung ano ito. Sinabi lang ni Minwoo na balewalain lang nila ito. Kinahapunan ay dumating na nga sila sa lugar na sinasabi ni Minwoo. Sa isang tower, pero sa entrance lang daw sila ng tower papasok. Gusto niya lang subukan ang kanilang mga lakas. Hindi daw nila kailangan na maklear ang tower. Gusto niya lang makita silang makipaglaban. Kung hindi daw nila mapapahanga si Minwoo sa kanilang ipapakita, siya mismo ang tatapos sa kanilang mga buhay gamit ang kanyang sariling kamay. Nakaramdam naman ng matinding takot ang mga familiar niya. Pero nang nagsimula na ang laban ay tila nag-iba ang kanilang ugali. Walang hirap nilang pinababagsak ang mga kalaban at tila nagsasaya pa ang mga ito. Tahimik lang na nanunood si Minwoo sa kanila. Hanggang sa napangiti siya sa nakikita. Sinabi niya na maaari niyang magamit ang mga ito. Nakapasa silang lahat. Nagpatuloy ang mga familiar ni Minwoo sa pakikilaban sa loob ng entrance ng tower. Walang hirap nilang pinapabagsak ang mga demonic beast. Patuloy lang sa pag-obserba si Minwoo sa kanilang kakayahan. Bigla naman may nagsalita at sinabi na parang mga maliliit na Baphomet ang nakikipaglagban. Nagulat naman si Baphomet sa kanya. Bakit daw siya nandito?
Hindi daw ba at binili niya na huwag papasok sa tower nang walang pahintulot niya? Ayon kay Beelzebub, isa siyang awakened na estudyante kaya walang makikialam kung papasok siya ng tower. Tinanong naman siya ni Minwoo kung kumusta ang unang araw sa paaralan. Pero biglang nang inig si Beelzebub. Sumigaw siya na ayaw niyang pumunta sa paaralan. Pero kaninang umaga daw ay puno ng ngiti ang kanyang mukha. Akala ni Minwoo ay magiging maayos ang lahat. Ano daw ang nangyari? Ang standard daw ay sobrang babasigaw ni Beelzebub. Bigla naman napatigil ang tatlong familiar dahil akala nila ay sila ang tinutukoy. Ibinahagi ni Beelzebub na nagkaroon sila ng pagsubok ngayong araw. Alam daw ba ni Baphomet kung ano ito? Ang pinagawa sa kanila ay baluktutin ang kutsara. Hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Ang ibang estudyante ay tagumpay sa paggawa nito. Mayroon din na nakakagawa nito gamit ang dalawang kutsara. At ang pinakahuling sumubok ay si Beelzebub o kilala bilang si Cha Jinwoo. Tahimik lang si Jinwoo pero sa isip niya ay ilang kutsara kaya ang gagamitin niya pero kailangan ay hindi mapasobra ang ipapakita niya. Sa labas ng kwarto ay nanunood ang guildmaster ng Art Guild na si Echidna. Bakit daw nandito ang babaeng ito sa paaralan? At bakit daw ganito na lang siya makatingin sa kanya? Pero naalala niya ang sinabi ni Baphomet na kontrolin ang kanyang kapangyarihan at huwag makuha ang atensyon ng 7 deadly sins. Pero hindi niya rin kayang dismayahin ang babaeng tumutulong sa kanya. Pero hindi niya rin gustong magalit si Baphomet sa kanya. Naglalaban sa isip ni Beelzebub kung sino ang susundin niya. Si Baphomet ba o si Echidna? Piyang pawisan si Jinwoo sa pag-iisip hanggang sa tila ay nawala na siya ng malay. Pero napagdesisyonan niya na bahala na kaya nagsiliparan ang mga kutsara sa buong kwarto. Nanlaki ang mga mata ng kanyang kaklase sa kanyang ginagawa. Kahit ang kanyang guro ay hindi rin makapaniwala. At sabay-sabay na binaluktot ni Jinwoo ang mga kutsara. Tuwang-tuwa naman si Echidna sa pinapakita ni Jinwoo. Pero nang malaman ito ni Baphomet ay galit naman ito. Wala daw choice si Beelzebub, masyado daw maraming ginawa si Echidna para sa kanya. Hindi niya na naisip na ganito pala kahirap kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Mas mahirap pa daw ito kaysa pinaka-advanced na magic na alam niya. Kailangan niyang mag-relax ngayon. Agad siyang naglabas ng familiar niya at minasahe siya. Sobra-sobra naman daw ito saad ni Baphomet. Bigla naman may pinakita si Baphomet sa kanya. Ito ang libro mula sa shop na pinuntahan ni Minwoo. Kaya daw ba niyang matanggal ang seal nito? Isa daw ba itong dreamer tanong ni Beelzebub? Siguro saad ni Minwoo. Hindi daw sila makakita ng magicians na kayang tanggalin ang seal. Huwag daw siyang ikumpara sa mga pipitsuging magician na yun saad ni Beelzebub. Sinabi ni Minwoo na nakakaramdam daw siya ng espesyal sa librong ito. Napatigil si Beelzebub, sa isip niya, magaling kumilatis si Baphomet sa mga item kaya susubukan niya. Binigay nga ni Minwoo sa kanya ang libro. Nakatanggap sila ng mensahe mula sa system. Bakit daw na-bound sa kanya ang libro? Kailangan daw ma-bound muna sa kanya ang libro bago matanggal ang seal. Naramdaman kaagad ni Beelzebub na parang may mali. Ano kaya ang meron sa librong ito at ano ang gagampanang papel nito sa mundo ng mga hunter? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!